Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na ang ating hinihintay na tinig ni Congresswoman Luistro ng Kongreso. Ito ang panayam niya kay Christian Esguerra. Kudos kay Christian Esguerra para sa ating nahiram na video na bigyan ng reaksyon ngayon. At ito na yung sagot. Alam naman natin na matalinong tao ito si Congresswoman Luistro. Kaya ito yung kanyang side or kanyang maisagot tungkol sa mga katanungan sa tinatawag na pag-archive ng impeachment case na inihain ng Kamara ng Kongreso. Sila yung nag-initiate kasi trabaho nila yon at dapat ang umaksyon ay Senado, pero ang Senado pa ang nagbaon o nagtapon ito sa tinatawag na archive, which is sa palagay ko yung archive na yan ay hindi talaga yan archive, kundi yan yung tapunan or yan pa rin yung trash box or trash can or recycle bin kung sa computer pa yan. Kaya ito na, atin pakinggan ang video courtesy sa atin ni Christian Esguerra. Welcome Congresswoman Jerbil Luistro and Christian Esguerra. Simulan na po natin sa pinaka-issue. No? What do you think of this decision by the Senate to archive the articles of impeachment? Ako, Christian, to be honest, anticipated ko ito. Especially when the Supreme Court issued its decision dismissing the impeachment complaint and declaring the same as unconstitutional. As early as February 5, 2025, nakita na natin to. The stand of most of the senators who voted for the dismissal last night, no? So, to be honest, this is no surprise to me, and I believe even for the rest of the prosecutors from the House of Representatives. But you are not surprised, but do you think they made the right decision here given the fact na meron pa pong motion for reconsideration filed by the House at hindi pa po ito inaaksyonan ng Korte Suprema? Well, with all due respect sa kanila, but we maintain our position that the House of Representatives did not violate any provision of our Constitution, particularly the one-year prohibition rule. Ayan, so talaga naman na walang na-violate eh. Kasi yung naunang tatlong article of impeachment na inihain ng mga pari, ng mga aktivista at ng iba pang grupo, ay hindi yun na parang hindi na-approve yun eh. Kaya isa lang talaga ang article of impeachment na aprobado ng Kongreso. Ang Kongreso mismo ang gumawa nito. Ito yung article number 4 of impeachment na ang laman niyan ay yung pagbalangkas, pagtalakay sa 612 million na winaldas ni BP Sara sa 11 days lamang, at ang mga resibo tatalakayin din sa hearing na yun kung totoo ba ito o legit, at yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes na kinikita ng mga Duterte noong pandemya at noong kapanahonan pa ni Michael Yang na mayroong 52 billion pesos na bank account sa isang bangko, joint account ni BP Sara. Yun ang kinakatakutan ni Digong at ni BP Sara kasi joint account nila yun, at yun ay nakakuha si Trillanes ng record nun. Iwan ko kung paano nangyari. Kaya yun talaga, kasi kapag nabuksan yun, nakakahiya kay BP Sara, malalaman ng taong bayan. Baka lahat ng DDS ay babaliktad eh. Sana kaya si BP Sara ngayon, no? Sa palagay ko nandun sa China, nagkipag-usap kay Xi Jinping kung anong magandang gawin. Kasi tagilid sila eh. Kapag nawala na si Digong, ay wala na. Pilay na, di ba, ang mga DDS. At kapag nakulong din si Sara sa ICC, ay sobrang pilay, dalawang paa ang pilay. Na sino bang halili diyan? Hindi naman pwede yung mga kapatid niya, wala yun. Walang sinabi yung dalawang lalaki na yun. Mga hindi pwedeng maging presidente yung dalawa. So anyway, ito na nga, sabi ni Jerbil Luistro ay wala silang nilabag na 1-year bar rule. Kasi nga, isang impeachment case lamang ang kanilang isinomiti at yung tatlo ay naging invalid na yun.
ito ang hindi nakikita ng nagbulag-bulagan lang ang Korte Suprema dahil nga DDS din sila, 13 din justices ay mga appointee ni Digong mismo. Kaya loyal pa rin sila kay Digong at kay BP Sara. Alright, balik tayo sa balitaktakan ni Christian Esguerra at ni Congresswoman Luistro. And considering as well that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court, and this is still to be decided upon by the Supreme Court, we maintain our position na sana dapat hinintay na lang kung ano ang magiging decision ng Supreme Court. We honestly believe that in our motion for reconsideration, we completely addressed all we believe as differences in facts, differences in arguments, and we stay hopeful that the Supreme Court will be enlightened and hopefully will find reasons to modify or even reverse its decision. Ayan, so paano pa makapag-reverse ng desisyon ang Supreme Court? Binasura na ng Senado. Di ba? Yung pagsabi na i-archive ay ang kahulugan sa likod nun ng archive na yan. Actually, ang archive ay mga record yan namin na itatago o ilagay doon sa magandang lagayan. Pero sa likod ng kahulugan na yan na archive ay basurahan. Sabi nga ni Tito Sen ni Tito Soto ay mahirap nang bunutin yon kasi majority ang bumoto. Nandyan pa si Marcolita ang ingay-ingay. Ang laki-laki ng mata. Mukhang sabi ng iba banakon galit palagi ang mukha ni Marcolita. Bakit kaya ganun? Di ba dapat smile-smile naman kunti? Okay, kaya ito, napakawalang respeto ng Senado sa Kongreso. Magkapariho lang naman yan na power. Diba? Nasa lower house lang ang Kongreso, pero sila yung gumagawa ng batas. At sila rin yung may power to initiate impeachment. Ang Senado walang power yan to initiate impeachment. May power lang sila para gampanan ang impeachment. Ngayon, hindi inintay ng Senado na magdesisyon ang Korte Suprema tungkol sa motion for reconsideration. Dapat pakinggan muna ang Korte Suprema kasi yan ang parang referee nasa gitna ng bangayan ng Senado at Kongreso. So dapat hinintay ang resulta ng itong motion for reconsideration bago magbutuhan ang Senado na ibasura na ito. Yung dismiss ay yun ang totally basura. Pero itong ibasura muna ay parang pwedeng kunin uli kung pwede. Kung merong gustong kukuha doon sa basurahan ay pwede rin. Pwedeng, kasi sabi ng Supreme Court ay pwedeng i-file nyo uli yan na impeachment case by next year 2026 of February. Ayan, so merong 7 buwan bago mabuksan na naman yan. Pero sa ngayon, yan ang delaying tactics ng mga DDS na senador na i-delay hanggang sa justice delayed, justice denied na ang mangyayari. Denied na yan. Hanggang sa malimutan ng taong bayan, matabunan na naman ng ibang isyu. Baka magkagira pa, di ba? Matabunan ng isyu na yan. At libre na si BP Sara doon sa kanyang pananagutan. Dapat kasi yung pananagutan, yung i-explain niya sa taong bayan kung nasaan nga yung pera. Saan ginamit kasi yung mga resibo, mga piking pangalan. Kaya nalalaman na winaldas lang ang pera. O baka yun ay nakadeposito sa mga bangko. Baka yun ay kasama sa sinasabi ni Trillanes. Ang pera ay naka-time deposit yan. Kasi tumutubo eh. Grabe no, ang pera talaga. Ang pera talaga ay money makes the world go round eh. Money, hindi love. Sabi ng iba, love will move the world around. Pero sa ngayon, hindi na love eh. Pera na. Pera-pera na talaga. Grabe no. Dahil sa pera ay nagkaganyan. Kahit sa sabungero, nagkaganon din. Ang mga alpha group. Dahil sa sobrang dami ng pera,
nasisilaw. Kaya diyan sa sabi nga nila ay nakatanggap daw bawat isa. Kaya ganun na lamang yung pagdikit nila doon sa kahit alam nila na mali ay doon sila. Kasi merong ang binibigay na na kagandahan, di ba? Merong merong sabihin na natin na merong mamon. Kaya nga merong kasabihan sa Biblia na you cannot love God and you cannot love mammon. Yung mammon yung Diyos ng pera. Yun si mammon. Kaya you cannot serve two master at a time. Sabi rin yan sa Biblia. Na you cannot serve two masters, you cannot serve God, you cannot serve mammon. Si mammon yung may-ari ng pera, ng ginto, ng salapi. Diyos ng si mammon ay Diyos ng pera. Diyos ng bahandi, ng ganyan. Kaya hindi natin pwedeng doble ang ating mahal. Mahal natin ng pera, mahal natin ng Diyos. Kaya yung iba, doon na lang sila sa pera, hindi na sila sa Diyos. Which is mali kasi sabi na naman sa Biblia na money is the root of all evil. Too much money, hindi money. Dapat kasi yan, too much money is root for all evil. Kasi kung piso lang naman ang pera mo, hindi ka makapag-isip ng evil niyan. Pero kung sobra-sobra, diyan ka na mag-iisip ng masama. Okay, balik tayo kina Jerbil Luistro at Christian Isguera. So, with all due respect sa kanila, it is our humble submission na sana hinintay na lang ang decision ng Supreme Court on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Ayan, so dapat tinintay nga. Ang Senado minamadali nila kasi baka ma-change of heart, change of mind ang Supreme Court. Kaya inunahan na nila na basura na natin to. Baka pa tayo Baka magising pa yung Supreme Court Kaya yun ang ginawa nila. Okay, dito tayo sa unahan. Meron tayong pakinggan dito. Ito yung pagsasabi ni Chis Escudero na ang Kongreso ay galamay daw ng taong may galit sa mga Duterte. Ang Kongreso daw ay ginagamit para pabagsakin ang mga Duterte. Grabe baliktad yata. Ang Senado ang ginamit ng mga Duterte para pabagsakin ang gobyerno. Si PBBM. Pabagsakin si PBBM, di ba? Kasi gusto nilang umupo kagad pagka presidente. Gusto nga nila i-impeach para upo kagad si Sara. Grabe, sobrang mga gahaman yan sa pwesto. Nakapagnakaw nga ng 612 million. Vice President pa yan. Ngayon, kung magiging presidente yan, sobra-sobra baka malimas pa yung mga reserve gold natin sa diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Baka malimas yan. Kung yan ang mga tao ang upo. Grabe. Kaya ito, pakinggan natin yung kasagutan ni Christian Isguera at Luistro tungkol sa pagsasabi ni Chis Escudero na ginagamit lang ang Kongreso ng mga, sabihin natin, ng mga Marcos para daw pabagsakin ng mga Duterte. Okay, so ito yun. Kami po sa mga senador, nagbanggit din ng kanilang mga personal na opinion at banat mismo sa House of Representatives. Unahin ko na po yung napakahabang paliwanag ni Senate President Chis Escudero sa kanyang boto. Sabi niya, bahagi po ng kanyang sinabi, "To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few. To these people, I say this, the Senate is not your playground to run after your political enemies." Na baliktad yata Ambition daw of a few. So yung ambition na yan, yun yung tinatarget nila, ambition nitong si PBBM, ambition din ni Romualdez. Yan yung tinatarget, sinasabi ni pinatamaan ni Escaldero, ni Boy Kilay.
Boy Tato Kilay. Paano ba naman sabihin na nag-ambisyon si PBBM? Talaga namang nasa dugo nila PBBM ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Kasi ang ama niya, Pangulo ng Pilipinas. Maganda ang record. Di ba? Sino bang nagpaganda ng Pilipinas through infrastructure? Marcos pa rin. Ngayon, sasabihin na nag-ambisyon si Marcos. Wala pa ang mga Duterte, ang mga Marcos ay ano na yan, dinastiya na yan ng mga matataas na politician sa ating bansa. Kaya hindi nag-ambisyon. Hindi nag-ambisyon. Ang nag-ambisyon ay si BP Sara na magiging presidente. Yun. Binabaliktad eh. Tapos sinasabi pa ni Escaldero na huwag niyong hayaan ang Kongreso na gamitin kayo ng mga taong may ambisyon. Anong ginagawa nila ngayon sa Senado? Sino bang may ambisyon maging presidente? Baka si Escaldero. Kasi nga, kapag nawala si Romualdez, ang magiging vice president, kapag nawala rin si BP Sara, si Romualdez ang susunod, pero kapag wala rin si Romualdez, ay si Escaldero na ang magiging vice president of the Philippines. Kaya siya ang merong ambisyon, hindi yung si Romualdez. Siyempre si Romualdez, kadugo yan ni PBBM eh. Kaya pwedeng kasama sa dinastiya yan. Ganyan lang naman talaga sa Pilipinas, pamilya-pamilya eh. Tingnan nyo yung mga bilyar, 3 sila dyan. Lahat na yata ng bilyar ay nandiyan nakaupo sa Senado. Diba? Mga Tulfo. Marcos, isa lang eh, si Sandro lang eh. Kakatong pinsan niya na Romualdez. Kaya bakit sasabihin na nag-ambisyon si PBBM? Kailangan pa ba mag-ambisyon? Ang sikat na yan noon pa, mga Marcos. Hindi na yan kailangan mag-ambisyon. Kasi klarong-klaro na talagang number 1 na pamilya ng politician sa Pilipinas, wala nang iba kundi mga Marcos. Kaya nga naging presidente. Kaya baliktad yung sinasabi palagi ni Escaldero na ambisyon. Siya yung may ambisyon eh. Tapos itatapon niya kay PBBM. Ang layo-layo niya kay PBBM. Hindi siya dugo ng mga tinatawag na Maharlika. Hindi siya royal blood. Sila PBBM, mga royal blood na yan, considered royal blood. Dahil nga, isa sa pinakamayaman na tao sa mundo, si Marcos noon sa kanyang kapanahunan. Alright, tapusin na natin ang video courtesy ni Christian Esguerra. So basically, he reduced this issue of impeaching the vice president to personal political vendetta, I suppose. Ano po ba ang sagot niyo ron? Well, when we filed this impeachment complaint, Christian, with all candor, no one forced us to do so. No one requested us to do so. No one convinced us to do so. And certainly, we did not receive anything in exchange of the same. It is our honest belief that we have reason to file the impeachment complaint. And I believe that applies not only to me, to the prosecutors, but to the 215 members of the 19th Congress of the Philippines who signed the impeachment complaint. No? Ito naman sinasabi na namin noon pa. Amid the allegations being imputed against the House of Representatives or to the members of the House, with all candor, wala pong pumilit, wala pong nakiusap, wala po kaming tinanggap. Ayan, so klarong-klaro yan mga kababayan ha. Sabi ni Kong Loestro, wala silang tinanggap, hindi kagaya diyan sa Senado na hati-hati, di ba? Hati-hati, kaya sinabi nga ni noon, nung isang hearing sa Senado, si Grace Poe, na nahihilo daw siya sa usapan. Yung nahihilo siya, yun yung narinig niya na mga hatian ng pera diyan. Nahihilo si Grace Poe eh. Hindi siya tumanggap eh.
Kaya ganyan talaga sa politika, pera-pera lang kasi yan. Kaya nga nag-ano sila eh, gumagastos sila kung tatakbo, kumakandidato ay gumagastos ng milyon-milyon kasi alam nila na yung 1 million nila ay magiging 1 billion kapag nakaupo sila as a congressman at senador ng bayan o senador ni Duterte. Lalo na kapag senador ka ni Duterte, ay meron ka pang mga payula galing China o galing pa sa ibang mga politisyan na nag-back up kay Digong. Kaya ganun talaga yun. Pera-pera lang, kaya nga kumikilos ang mundo eh. Kaya ang umiikot ang mundo ng mabilis ngayon dahil sa ang daming mga scam na pera eh. Galit ang mundo eh, kaya umiikot ng mabilis ang mundo. Kaya madali ang 24 hours. Paghiga mo lang ay umaga na, di ba mga kababayan? Dahil nagagalit na ang mundo eh. Kasi yung mga tao mukhang pera na. Grabe. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol sa pagsasabi ni Escaldero na ambisyoso daw si PBBM at yung kanyang pinsan yata ang pinatamaan? At itong pagsabi rin ni Tito Sen na kapag nandyan na yan sa archive, hindi na makukuha yan, hindi na mabubunot, hindi na yan mabubuhay, hindi na babangon yan, sumbi na yan. Yun ang sabi ni Tito Sen. Kasi majority of Senate ay bumoto ng yes. So hindi na, mahirap nang buksan yan. Maliban na lamang kung ipagpatuloy ng 19th Congress ng Kongreso, next year ay magpapile ulit sila ng impeachment complaint at papanigan pa rin ng Senado. Paano kung ibabasura na naman si Escudero? Paulit-ulit na lang yan, di ba? Kaya pag-i-comment sa ating comment section ano ang masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, para naman ma-repress ang aking utak kasi tumigas ng utak ko sa mga issue na to. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Napakalaging tulong para maganahan naman kaming mga content creator na magbigay ng mga bagong reaksyon tungkol sa mga nangyayaring issue sa ating bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat.